So this code says that games are just like for teachers because we're also learning when we are playing, but we can easily, karamihan natin matandali pag-realize na naka-learn na because we're just having fun. So that is why ang games is just like for teachers, but ang games lang, they can learn in an enjoyable way. So, my topic is all about the lesson 16 and lesson 17. In lesson 16, the gamification, and the lesson 17 is the design thinking. So, what is gamification? Please read it together. Is described as the process of applying game-related principles, particularly those relating to user experience and engagement to non-game contexts such as education. So, gamification, students really love to have fun, right? Because kaya mga bata mo na mas malingaw din sila kung ano yung mga dula-dula. So, gamification is one of the effective strategy that a teacher can use to his or her discussion to make the students engage with the discussion and also to motivate the learners. So, gamification education, yung basa ko ng learning. So, it is emphasizing the idea of making the students engage into sa discussion. So, for example, it is just a generalization about the earth and space. So, I will just tell to my students that the students will become the astronauts because they are now exploring the space. So, I will divide the class into 3 groups and I will just put the 3 kabel then ang questions na akong ihatag kibali sila sa mga tula is ang title kibali sa tula is Space Explore Challenge. So, ako sila divide kibali into 3 groups then pagutang ko bell then ang mga questions is ako lang siya ipangingon. Then I will use the TV as a leaderboard kanang ako i-show ito kung kinsa na kaya na kinsa na high score ilan ang ginahang mga point just like that. Then ang mga bata kibali or grupo ang makakuha then kung kinsa ang una makakuha kung anay makatamag answer is I will use dito ay kanang weekly din nga maghatag din ng points so that they can learn quickly nga tama di akong answer mali di akong answer nga na dayon. Then ang grupo nga katong makadaw kibali is wala na sila ang matawag ng master astronauts. So these are the elements of the game. Then naapod right now na natin pero naapod atong mga common na elements sa game ay lima ang rules, ang levels, ang points, budgets, and boards. So ang points and budgets is napag na lang sila kanang same lang sila kay you give points to the students na kinsa itong makakuha answer then pwede po ka maghatag points po sa atong nagsunod ka tama ka kasi pero kung anay magod siya answer gamit like lang sa role play pag kinsa pinakagana kay kibali nga kinsa pinakagana kibali nga nag-role play maghatag pud ka points po sa another group pero dili siya same sa katong first group nga imong iganahan o mali ganahan nga pagkawit role play kibali tama ilang answer. And then, ang leaderboards is you can, ang leaderboard is mo siya ang katong, kapag kita dito kung kinsa na ang ranking siya ba, kung pila na yung score, kinsa ang mga or kinsa ang tama, o kinsa ang nakapili. Then, ang rules, it is important na nalbi rules sa mga games ninyo or sa inyong mga tula kay to make ka na bitong ang classroom or to make ang tula is smooth lang siya o maklear ang ilang mga panay, mga madat mong buhaton. Ma-organize. Ma-organize. O, mas para po ma-organize siya. Then, ang levels is important also po na from mag-imo ka mga questions or mga tasks na yung friends sa students from basic to difficult. Kaya hindi ko kamurad ko rin o difficult level na dahil sa inyong mga students. So, then sa game first is the narrative. So, ang kaning narrative is muna siya ang katong it is just the history of the game to make the student ganito more interesting siya. Like what sa akong isang pagkakaina nga, nag-ingon ko sa akong mga students na mahimo sila astronauts karon because they are exploring the space. Then when we give feedback, is you need to give feedback dahil sa mga students para ang ilang learning ito is mas dali siya, mas makarealize din sila tama rin ang answer na katuday, iba rin ang answer niya. Makarealize din sila nga mali kung ilang answer na katong isa ka answer na correct. Din ang fun, it is important also sa sasalitan ng sa game kay dili man po kanang dapat dinit kanang maging mo ka game na
Yes. Ay, so kung bali po tayo sana ng sugdatin, kung makakuha lang tayo or maka-apply lang ka ni Fiscal 1 or 2, is pwede na lang ang classroom matawag o gamit 5 classroom na dali. Gamit 5. So, benefits of gamification education is the students feel ownership over their learning, and then more fun in the classroom, di ba? Hindi siya ka more boring lang, puros lang discussions lang ka naman mahipag sa classroom. Then, learning becomes visible through progress indicators. Then the students can explore different identities through different avatars or characters. Like, kung yun ko lang kumagayin ng mga students is, sila yung mga character na rin ng mga kanila. The student often is more comfortable with and engaging environments. Then, how to use communication for little bit. So, there is a bit is enhance ang critical thinking or problem solving skills sa mga bata. Because they will think kung saan nilang dapat i-answer ng mga makukuha nilang mga idea ba kung saan nilang dapat i-answer. Then, ang emotional, di ba, the students can feel in mixed emotions with their pain before, during, or after sa game. So before is Excited. Ma-excited. Then sa during po is kanang mga happiness or lang sila enjoy with yung mga feel or masakit sila kaya alam, mali pa rin yung answer ng ano. Then sa after po, pwede po sila, maura po sila sa basta kaya yung emotion kaya nasa sila yung mga feel na mixed emotions sa ilang mga Then sa social is, it also helps to the students to develop their social skills because pareho lang kayo bagay na makisocialize ito sila sa ilang mga classmates para maka-make sila ng mga idea or idea kung saan ka makipagbilangan. Yeah, sir. Now is the design thinking. So, our design thinking is a mindset and an approach to learning collaboration and problem solving. It is a structured framework for identify challenges, gathering information, generating potential solutions, or finding ideas and testing solutions. So, ang design thinking, it is more on solution to a problem ito. Like, magunaw na sila, madali mas ang nilang critical thinking, nilang problem solving skills, or ang nilang collaboration code to manang ilang unang kung saan dapat nilang masolusyon sa isa ka problem. So, the design process of the design thinking is a structured approach for developing and applying ideas. So, we identify the discovery, identification, ideation, experimentation, and evolution. So, the discovery is we will understand the problem gathering information. Like, for example, ang mga bata is na-realize sila na ang garden sa school, ang plant sa garden is wala sila nag-grow bitaw. So, maka-question sila kabalingon. Dahil na sa interpretation, maka-question sila nga, nganong ang bulak is wala siya ni Tubo. wala siya ni tubo, ano nagluya or napatay ang bulak. So, dahil sa brainstorm sila sa number 3 is mag-brainstorm sila and generating lots of ideas like magkuha na sila din, magkuha sila ng idea or magkuha na sila ng idea kung saan nila pagpabuhay kibal sa plants na di siya mapatay. So, magpwede ba sila ka ng buwan nila ang tubig plants para mag-grow or kulang kung sunlight ang plants. Nga na din sa experimentation, katong ilang idea, hindi na rin i-apply din sa experimentation. Experiment sila kung ang habang nila talagang ibutang ang plants, tama ang sunlight, kung pila ka, kung ano balik ang tubig, ang ilang iskis sa bula. Then sa evolution, dito na rin nila makuhaan, katong ma-improve na rin nila ang solution, kaya based sa ilang experimentation, makakam up na rin na sila idea kung saan nila para matubo ang isa ka plants. Then, how to use design thinking as a teaching strategy. So, I think 7 na buo ka para magkano ito para pag-usay para maging of design thinking. So, first is less possible topics like, for example, classroom cleanliness, like the school garden or the playground safety. So, and then second is, mag-less ka mga possible topics na kung sa mga problema sa classroom din. Frame or sa inyong school, frame the problem and learn the topic and third question or challenge. So, ato nag-alis ng mga possible topics, then you will decide na kung saan pila na dapat inyong resolve. Then, pwede po siya ikuha lang nimo ito ang clear question na ang maka-answer din siya sa imuon na solution. Like, sa tinitain kayo, ang ilang pinaglan is classroom cleanliness. So, ilang mga pang question din kayo sa number 2 na ilang strategy is how might we clean our classroom every day? Like, kung saan nila pag-clean ang classroom kada adlaw. So, you need just to keep it simple, make sure the problem is easy for students to understand and work on
yun. So, sketch 1 and goes, side 1 goes, watch it at the end. So, kanin sa number 4 is pwede na din sila magawa ng cleaning system or mag-assign din sila ka ng magawa sa kaibigan nila na dapat assign sila mga cleaners every day para ma-maintain ang cleanliness sila classroom. Then, there is a number 5 is the classroom is clean for a week with established goals and identify them as a first time of rehearsal. So, dili alam mo mag-this kind of magawa lang sila kung sa dapat nga kung sa'yo mga possible topics din ilang mag-buwan sila question kung ano sila mga topics din ano yung mga possible questions na yun then mag-buwan na din sila kung sila buhaton para ma-achieve to or kung sa'yo solution nila at mga problem. Then na rin sa right of read, summarize the challenge and expectations in a short paragraph to guide students. So there are 3 important components as aspects of the process: the team, spacing, and so the team is you need to have the collaborative effort. Mag-select ka ng mga teams ni mo makatabang dito sa imo para mag-solve sa inyong problems. And as spaces, magmita mo ka ng area ka na maka-brainstorm dito karon o makaulaw na dito kung sa kinaninyo ang anak sa inyo ang buhaton para mag-solve sa mga